puntong ito, magbibigay po tayo ng update hinggil dito sa pagpapahayag ni Itbulaga Senator Tito Sotto. Napilit niyang pinapalabas na ang may kakulangan na hindi maunawaan ang kanyang pambabatikos at malisyosong intrigang atake laban sa naging desisyon ng Korte Suprema laban sa pagbabasura nito o hinggil sa pagkakabasura finally and permanently sa impeachment complaints na sinortcut at minadali ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte, hindi po matanggap-tanggap ni Itbulaga Tito Sotto ang ganitong pangyayari, kung kaya patuloy pong inaatake niya ang naging desisyon ng Korte Suprema at ang sabi niya, mga mahihina lang ang kokote. Ibig sabihin po, bobo ang mga Pilipino dahil hindi siya nauunawaan sa kanyang puntong nais ipahiwatig kung bakit niya tinutuligsa ang naging desisyon ng Korte Suprema. Wow! Ang taong bayan pa ang tinitingnan ni Tito Sotto na walang alam, ha? Tinatawag niyang mahina ang kokote. In short, bobo, tanga ang mga Pilipino dahil hindi nauunawaan ng mga mamamayang Pilipino daw ang kanyang saloobin kung bakit niya pinupuna ang Korte Suprema sa naturang desisyon hinggil po sa pagkakabasura finally sa naging petisyon for appeal o motion for appeal na idinulog ng House of Representatives para ma-reconsider sana at mapabaliktad ang naunang desisyon ng Korte Suprema kung saan po ay nagbabasura ng binaluktot at minadali na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So sino ang mahina ang kokote? Ang taong bayan? Ang mamamayan? Kitang-kita naman po na baluktot at mali ang pananaw ni Tito Sotto. Sapagkat ang Korte Suprema po ang siyang may katungkulan na magsagawa ng paglilinaw at pagpapalabas ng desisyon kung mayroong mga dapat resolbahin hinggil sa tamang pagsunod sa batas, pag-interpret ng batas, at lalo na po sa saligang batas na siyang pinakamataas na batas ng ating bansa. Hindi po pwede na hindi natin papakinggan ang Korte Suprema sapagkat yan po ang naatasan ng ating saligang batas na mag-review ng alinmang mga desisyon at proseso involving the implementation of the law and even to the point of interpreting correctly kung ano ang nakalagay at nakasaad sa batas. So hindi pwede yan ibaliwala na lamang nila Tito Sotto dahil lamang hindi nasunod ang gusto niya ng kapritsyo na dapat ay tinuloy-tuloy daw ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, hindi lamang po na hindi naintindihan o binabaloktot lamang ni Tito Sotto ang mga batas at pati na po ang tungkulin ng Korte Suprema dahil nais po niyang manatili na may pagkakataon siya na maisusulong niya ang kanyang personal vested interest. At ano po yun? Kaya niya binabatikos ang Korte Suprema dahil gusto niyang ma-appoint siya na Vice President ni Bongbong Marcos Jr. sakaling magtatagumpay po na mapapa-impeach si Sara Duterte at maitatanggal siya sa kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo by way of conviction at the Senate Impeachment Court ng 16 senators. Kaya gano'n na lang po ang pagpupursigi ni Tito Sotto kung bakit pati sa punto na tawagin niyang mahina ang kokote ng mga kritiko na mga mamamayang Pilipino laban sa kanyang baluktot at hindi ka nais-nais na mga posisyon na kanyang binabatikos ng puno ng malisyosong atake sa propaganda ang Korte Suprema. Dahil may ambisyon si Tito Sotto. Kagaya din po ni Risa Hontivirus na paulit-ulit ang kanilang mga atake hinggil sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, bagamat ito po ay sinagot na at binigyan na po ng pagpapaliwanag ng Commission on Audit, sige pa rin po ng atake itong sila
Risa Hontiveros, sila Trillanes, at ang grupo nilang magkakaalyado upang ipagpapatuloy na igiit na kung pwede ay mapa-impeach muli si Sara Duterte at nang sa ganon ay maihain sa Senate ang impeachment trial at malamang ay minamaniobra na rin po nila na makakakuha sila ng 16 senators who are going to vote for the conviction of Sara Duterte. Ayan! So, malinaw pa sa sinag ng araw, sa tanghaling tapat, kung bakit po pinagtatanggol pa rin ni Tito Sotto ang baluktot niyang pahayag na umani ng napakamalawak at negatibong saloobin at sentimiento ng mga mamamayang Pilipino dahil trapo na trapo po ang datingan nitong mga style ni Tito Sotto. Kaya, taong bayan mismo ang pumupuna sa kanya. Okay. Pangatlong punto, mga kababayan, na nais nating mabigyan ng pagpapaliwanag. Si Tito Sotto po ay bahagi ng extension ng mga special agents ng Malacanang upang atakihin si Vice President Sara Duterte samantalang pagtatakpan nila ang mga kabulukan at mga kapalpakan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez kahit pa na mayroong pong mga kunwa-kunwari ang investigasyon kagaya po sa ICI na binuo ni Marcos at ganoon din po dito sa Senate Blue Ribbon Committee, minabuti pa rin po ng Malacanang na gamitin ang ganitong uri ng pag-atake by using special agents in the persona of Tito Sotto, now as the Senate President, at ang number 2, hatchetman o tagapagdugtong ng operations ng Malacanang laban sa mga Duterte ay itong si Senator Ping Lacson, acting as the Senate President pro tempore. Ayon, parang number 2 po siya sa kay Tito Sotto. Yan po ang kay Ping Lacson, mga kababayan. Kaya ang ating video reaction na ito doon sa pahayag ni Tito Sotto ay nais nating maibunyag ang kanyang layunin kung bakit hindi niya matanggap-tanggap ang desisyon ng Korte Suprema at napakapait para sa kanya kung bakit ganun ang inabot ng mga naging pagsusumikap nila na talagang madurog na at maparalisa and eventually po ay matatanggal sa pagkapangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte. It's all about power and ambition to cling and consolidate power sakali pong si Marcos Jr. ay magkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng malawak na diskontento ng mga mamamayang Pilipino ay sinasakyan po ng CPP, NPA, NDF na mga ganyang mga operations nila ang kalagayang mainit na mainit ang politika sa ating bansa. Kaya naman si Tito Sotto po ay talagang inihanda ng Malacanang dyan bilang dekorasyon na Senate President at ang kanyang backup dyan ay si Senator Ping Lacson na pareho pong tinatawag din sila minsan kagaya ni Shelo Magno na nagpapakilalang profesor sa University of the Philippines ay pare-pareho po silang tinatawag ng mga mamamayan na mga lapdog. Ibig sabihin, pag sinabi ni Marcos at nila Romualdez, sit ka agad. Wala nang daming tanong. Ganyan po ang ibig sabihin ng lapdog. Kaya naman hindi kami nakakapagtaka na tingnan natin ito na ang mga birada ni Tito Sotto ay ang isinisisi pa niya sa taong bayan kung bakit kinikriticize siya ay samantalang ginagawan lang niya ng pamamaraan daw ang kanyang tungkulin. Paano naging pamamaraan sa tungkulin niya ang panloloko at pambabaluktot sa proseso ng batas at puro lang walang katuturan na direksyon upang mapigilan ang paniningil ng mamamayan kay Marcos Jr. at kay Romualdez, nililito at nililigaw nila ni Ping Lacson ang totoong magiging direksyon sana ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Kaya there's no point na
maniniwala pa ang taong bayan na hindi lang daw naiintindihan ng mamamayan kung bakit panay ang atake niya sa Korte Suprema. Sapagkat, ang banggit dyan, ang ambisyon niya sa 2028 na tatakbo bilang Vice President o kaya maging Presidente mismo ay nagkakaroon pa rin po ng balakid. Dahil si Vice President Sara Duterte po ay nananatili na malakas ang kumpiyansa ng taong bayan. Kaya, kahit hindi pa explicit na sasabihin po ng Korte Suprema hinggil sa pagmamadali na atakihin si Vice President Sara Duterte last year, ganyan na ganyan pa rin po ang mangyayari dito kay Tito Sotto kapag nakita ng mamamayang Pilipino na kahit pati sa Korte Suprema ay hindi nila kayang igalang ang uri ng ganyang mga pahayag na mas lalo pang nag-uudyok ng banggaan ng different branches of government like between the Legislative Department including the Senate and the Supreme Court. Pero ngayon po ay nagkakaroon na ng backlash o bumabalik na kay Tito Sotto ang pagkagalit ng mamamayan kasi nakikita nila ang pag-iingay at mga maniobrang ito ay hindi naman para mapanagot ang totoong mga punong salaring kriminal bilang mga mastermind sila Marcos at Romualdez, kundi mailihis sa kanila ang focus of investigation at hindi sila tuloy-tuloy na maipanawagan na mananagot sa batas dahil na maniobra nila. Yan po ang papel ni Itbulaga Tito Sotto. Kaya naman wag mong ipasa sa taong bayan kung nakikita nila kung gaano kabulok ang iyong style. Kaya wala na pong patumpik-tumpik pa ang mga mamamayan ay bumabangga at bumabatikos kay Tito Sotto sa kanyang mga pang-aabuso ng kanyang pribilehiyong magsalita sapagkat nakaka-undermine, nakakapagpanabotahe na siya sa isang mahalagang institusyon ng demokrasya which is the Supreme Court. Ayan. Magbabalik po ang isa na namang episode pa ng video analysis at video talakayan pagkaraan po ng ilang mga oras na makapagbuo muli ng ating oras ng balitang talakayan with Ka Eric and review of related news update and analysis. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at inyo pong pagbibigay ng suporta upang ma-promote at lumawak po ang scope and subscription sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at marami din po ang magpa-follow sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat muli. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric.